Kamusta? Mabuti? For today's video. For today's video, magluluto naman tayo ng nilaga at yan ang paborito din ni Lola. Pareho kami ni Lola na kapag nilaga ay mas gusto namin ang pork buto-buto. Kaya naman kapag bumili ako ng karne ay tanong agad sa akin ni Lola kung pork buto-buto daw ang aking binili. Dito sa Israel ang mga tao ay hindi lahat kumakain ng karneng baboy dahil sa kanilang relihiyon. Buti na nga lamang aking mga alaga ay hindi relihiyoso kaya naman pwede akong magluto at kumain ng karneng baboy dito sa aking trabaho. At pati nga din si Lola ay kumakain ng karneng baboy at sa mga pagkain Pinoy na niluluto ko ay paborito ni Lola yung nilaga. Ay nga't konting sibuyas na lamang ang aking nailagay at ayan na lamang ang natira. At kapag nagluluto ako ng nilaga ay kailangan ay malambot na malambot ang pagkakaluto ng karne para hindi mahirapan si Lola na kainin. Habang nga nagluluto ako ay nakaabang na si Nili at gutom na daw siya pero hindi yan ang kanyang pagkain dahil hindi naman kumakain si Nili ng karne. Ay nga todo marites pa at sayang-saya habang nagkukwento. Naturot sa Liakol? Ay nga ready na pagkain ni Nilo siya dahil magaling na din si Nili ay kumakain na ulit siya ng tuna. At syempre ang kanyang salad na niyadyad na kamatis at pipino. Kain-kain tuna ay mayonnaise. Bete abo, Nilush! Tuda. Taim? Mati taim? Kain na ka, masakap. Kain na ka. Salat na tuna. Kain na ka, mamastay. Ay nga't sarap na ulit si Nili sa pagkain ng tuna na dating kinakaayawan niyang kainin kapag bumabalik ang kanyang sakit. Bigla nga din kaming may dumating na bisita na social worker ng aking agency dito sa Israel. Ayan si Dorit na social worker na isa sa kauna-unahang nakita ko dito sa Israel nung bagong dating pa lamang ako. Nung kapanahonan ko nga pagdating pa lamang dito sa Israel ay diretso na agad sa agency. Doon kami sinusundo ng kamag-anak ng aming employer at pagkatapos ay diretso na din agad sa bahay ng employer. Naalala ko nga nung unang beses kong nakita yan si Dorit sa may agency, kumakain siya ng kamatis na halos kasing laki ng mansanas. At yung paraan niya ng pagkain ng kamatis ay parang kumakagat siya sa mansanas. Tingin-tingin nga ako sa kanya noon at namangha ako kung paano niya kainin yung kamatis. Siguro ay pinakamerienda niya na yon dahil hapon na ng mga oras na yon. Napakahilig nga ng mga tao dito sa Israel na kumain ng prutas at gulay. At sa sobrang healthy nga ng kanilang mga kinakain ay parang hindi lilipas ang isang araw na hindi sila kumakain ng gulay at prutas katulad ng aking mga alaga. May bumibisita nga na social worker dito sa bahay para tingnan at kamustahin ang aming kalagayan. Ganun nga ang kanilang trabaho at pagkatapos ay may kailangan kaming pirmahan ni Lola na katunayan na galing siya dito sa bahay. אוהבת אותה? מאוד. יופי. את אוהבת אותי? כן, מאוד אני אוהבת אותה. מזל שגרנית פה כן, ממש טוב. כבר 8 שנים. Ay nga't ikinukwento ni Lola kay Dorit na mahal daw ako ni Nilush. At sabi nga ni Lola ay buti na nga lamang daw at nandito ako sa kanila at mahigit 8 taon ko na nga din sila na inaalagaan. Pagkatapos nga ng kamustahan at konting kwentuhan ay nagpaalam na din si Dorit na aalis na. At pagkatapos ulit ng 2 o 3 buwan ay babalik ulit yan o kaya naman ay ibang social worker naman ang dadalaw dito. Binalikan ko na nga din na rin aking nilaga na buto-buto at hindi pa nga din luto. Muntik ko na nga din malimutan na lagyan ng paminta at buti na nga lamang at naalaala ko. Ay nga't paluto na ang ating nilagang buto-buto at hihintayin ko na lamang na maluto ang repolyo. Matagal-tagal ko nga din yung niluto para malambot na malambot yung karne. At eto ready na ang ating nilagang buto-buto na may kapartner na sausawan, lemon na may konting asin at sili. Eto nga at kainan time na at sabi nga ni Nilush ay kain tayo. At bago nga ako kumain ay pinakain ko na muna din si Lola. Buti na nga lamang at merong malapit na tindahan ng karneng baboy dito sa amin at kapag gusto kong magluto ay mabilis lang ako makakabili. Mura nga lamang din dito ang buto-buto at ang 1 kilo ay nasa mahigit 200 pesos lang. Pero yung mga parte ng karne na malaman talaga ay inaabot ng 700 to 1,000 pesos ang kilo. Nasa kalagitnaan nga ako ng pagkain na biglang dumating si Rapi at may dalang clementina o parang pongkan. Alam niya nga na paborito ko yan kaysa sa orange at huling harvest na nga din yan dahil tapos na ang season ng tag-orange at clementina dito sa Israel. Ay nga tinatanong ni Nilush kung ano daw dala ni Rapi at ipinakita ko nga yung clementina. Ay siya, hanggang dito lamang ating kwento for today's video. Maraming po salamat sa inyong suporta at laging panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And please subscribe to my YouTube channel. Please follow and share. Salamat!